Ang World Bread Day. Anong pong epekto na pagtaas ng presyo ng bawat itlog pati na yung butter. Importanteng sangkapyan sa paggawa ng tinapay, mga cakes at iba pang mga pastries. Baka kausap natin si Sir Chito Chavez, ang presidente ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino. Sir Chito, kumusta? Magandang umaga. Magandang umaga, Aljo. Good morning po sa inyong lahat ng tagapakinig. Opo, tataas o ba ang presyo ng tinapay ho ngayon? Ilang araw na lang ay Pasko na? Sa kabila ng pagtaas ng butter at pangambang pagtaas pa ng itlog at asukal at pagtaas ng mga rental cost at operating expenses ng bakery industry, ay dahil ngayon World Bread Day, wala kaming balak na magtaas ng presyo ng tinapay sa panahon ng World Bread Day. Maaari, magre-revisa tayo sa ngayong November o ngayong mid-November. Ano ba yung mga item na tumaas sa ingredients? Tumaas ba ang butter? Tumaas ba ang asukal? Tumaas ba ang itlog? Kung sakaling ang mga ito ay tumaas o naggalaw sa presyo ng ating raw materials na ginagamit, diyan po natin malalaman kung ano ang presyohan ng ating tinapay. Pero magiging selective product siguro yung aking pananaw. May mga produktong pwedeng gumalaw bago magpasko dahil nga yung taas o yung paggalaw ng presyo ng raw mat na nakakaapekto sa ating komputasyon bilang nagdinegosyo ng tinapay at cakes. Kinakailangan nating humabol sa pagtaas ng raw mat upang nang sa ganon ay hindi naman mag-suffer ang bakery industry. So, pero nag-uusap po kayo sa industriya na para maibsan po ang siyempre hindi masyado ganong kataas no ang magiging presyuhan po ng tinapay, Sir Chito? Tama po kayo. Itong butter, nakailang galaw na po ito. Itong itlog, pinangangambahan namin. Ang asukal, nangangamba kami. Pero hindi yun ang nagiging suliranin ng industriya, yung operating expense. Ano ba yung operating expense? Nandito yung bayad sa tubig, ilaw, yung rental cost, yung mga bayad natin sa buwis, yung bayad natin sa tao. Yung man pag pinagsama-sama, medyo masakit yan . Yung pang-improvement ng ating bakery, pagpapasaayos ng makina, pag-aayos ng tindahan, pagbili ng mga bagong trays, paglilinis ng oven, which is usually ginagawa yan sa aming maliit na hanap buhay. At ay nakaka-apekto sa presyohan ng ating tinapay na dapat maliwanagan ng consuming public at ng ating pamahalaan. Opo. Magkano ho ba ang kada presyo na isang pandesal ho ngayon? Ito yung sa ngayon ang pandesal is ranging from 3 pesos to 4 pesos depende sa lugar. Kapag nasa mall ka, mataas ang rental cost, medyo mataas ang kosta ng tinapay dyan. Kapag naman ikay nasa community bakery, dahil kinakailangan ng isang community baker na mag-adapt, meron pa tayong 3 pisong pandesal dyan, 4 na pisong pandesal, which is pandesal is a 4-month spread. Ito'y talagang kinikilala halos, hindi lang opisyal, na ito'y pandesal ng Pilipino. Kaya iniingatan natin ang presyo nito, higit sa lahat ang kalidad. Wala na hong piso ngayon, Sir Chito, na pandesal? Merong pisong pandesal kahapon dahil World Bread Day. Okay. May mga bakery from Zamboanga to Batangas to Manila ang nagbenta ng pisong pandesal kahapon dahil World Bread Day. Alam mo, ang World Bread Day, ito'y araw ng tinapay. Para sa akin bilang panadero, kung ang tao ay may kapanganakan, tinapay dapat mag-celebrate din ng kapanganakan niya taon-taon para nang sa ganon ay kilanli naman hindi lamang ng panadero kundi ng consumer. At sa kabila nito, ng World Bread Day nito, kahapon nga nagpisong pandesal, maraming bakery nagbigay ng discount, maliit at malaking bakery ay sumama sa discount ng tinapay kahapon. Ngayong medyo bahagyang tumaas ang presyo ng butter at ganun din ng itlog, baka ka-apekto talaga ito ng bahagya, no?
sa mga special breads, yung paborito ng mga kasamahan natin dito sa RMN. Ensaymada, yung masarap din yung cheese rolls, yung cakes niyo po dyan sa Tinapayan Festival. Sir Chito. Tama ka, pag pinagsama-sama yung maliliit na paggalaw sa presyo, napasama yan sa operating expense. Alam mo, taon-taon gumagalaw ang presyo ng rentahan ng mga umuupa. Ay yung buwis, yung insurance cost, yung paglilinis at pagbimaintain ng aming bakery, ng mga oven, ng aming mga gamit, nagdi-depreciate ang mga planchas, ang aming mga ginagamit sa loob. Kinakailangan magpalit ka ng bago. Yun yung nadadagdag sa OPEX na dapat madagdagan din ng kaunti ang kinikita kapag nagkaroon ng paggalaw sa presyo upang nang sa ganon ay ma-neutralize at hindi naman malugi ang industriya. Ikinababahala lang ng ilan nating mga kababayan, baka tipirin naman yung laki ho ng loaf, pati mo formulation, yung quality ika nga ng tinapay. Sir Chito, hindi naman? Tama ka. Mapakaganda ng tanong mo at sasagutin natin ito. Ang mga malalaking bakery, 10 ng maliliit na bakery, pag sa loaf bread, yung pong mga nakahulma, hindi mo pwedeng bawasan ang ingredients niyan. Unang-una, ngayon ang mga baker, ang mga panadero, marunong na ng standardization ng formula. At marunong na silang sumunod sa mga standard formula, standard weight. May ang Philippine Society of Baking tuloy-tuloy na nagpapalaganap ng pagtuturo at pagbibigay ng seminar sa industriya ng pagtitinapay, hindi lamang sa Metro Manila, kundi halos sa Visayas at Mindanao. Ang PSP at ang Filipino-Chinese is napakasipag sa kanilang adikain. Sa adikain namin yan. At yan nakakatulong ng maganda sa awareness at edukasyon ng Philippine bakery industry. Okay. Maraming salamat po, Sir Chito Chavez, sa Pangulo ng Asosasyon ng Panadero Pilipino. Ganon din ang Tinapayan Festival. Ano pangalan nung bake shop niyo po sa Batangas? Yung Louis Bakery. Louis Nakahapon, ang pisong pandesal namin kahapon, mula alas 7 ng umaga hanggang sa hapon, may pisong pandesal. At ang mga tinapay namin kahapon at ngayon, discounted dahil sa World Bread Day. Doon ho sa Tinapayan ho, wala ko yung diskwento ho doon? Meron ding pisong pandesal kahapon sa Tinapayan. Oy, wow. Yung ABC Bakery nga sa Zamboanga, nagpisong pandesal din. Dito, yung community bakery dito sa Cuenca, nagpisong pandesal din. May mga flour mill pa. Okay. Madagdag po lang. Hanggang kailan ho yun sa tinapay kahapon? Hanggang kailan ho yun sa Tinapayan? Yung pinakamalapit dito po sa Metro Manila. Ang promo nila, lasa ko hanggang ngayon. Pero yung pisong pandesal, kahapon lang po. Okay. Thank you po, Sir Chito. Good morning. Salamat.